Hi guys! Kumusta po kayo ulit? So ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong Daily Love Reading. And again, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested pala sa ating private reading, yes, binuksan ko na ulit kasi feeling ko kaya ko naman eh. Kaya ko naman, no? Nakapagpahinga naman ako sa ospital. So, yes. Ayan. Open ako ulit. Message nyo lang ako, guys. J Diaries po yung name ko sa Facebook. Ayan po. And, kung hindi nyo guys makita, iwan ko na lang po yung link ng Facebook ko sa description box below. Okay, so tignan natin. Kanina ba itong love reading? Okay, wait lang, guys. Kunin ko lang to. Oops. Kanina ba itong love reading? Ayan. Ano ba gagamitin sa dalawa? Sige, ito muna. Hindi makapag-decide. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong, malakas ang sex appeal mo sa taong to. Naku. Nakikita ko na sobrang nahumaling sa'yo tong taong to. And, nakikita ko rin guys na sobrang kang ina-admire nito ni person. Okay, so, malakas ang energy ng earth sign. Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay, tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the distorted feminine. So, yung nakikita ko dito guys, siguro, yung iba sa inyo, parang tinitignan nyo kasi yung imperfection mo. Okay, so yun, pwedeng tinitignan mo na parang ay hindi ako ganun ka-perfect, hindi ganun kaayos ang buhay ko. So siguro yung iba sa inyo, sinasabi niyo na siguro kailangan ayusin ko muna yung sarili ko bago mag-go or pumasok sa relasyon. O baka masyado ka lang negative, no? Pwedeng in relationship ka naman. Yun nga lang guys, lagi, masyado kang negative, lagi mo iniisip yung mga imperfection mo, parang may mga, lagi mo tinitignan kung ano yung bagay na hindi na maayos dito sa relasyon na to. Basta masyadong negative. Siguro, hindi siya, guys, dapat, no? Parang, i-release nyo na yan. Baka hindi yan makakatulong. I-release nyo na yung kaka-overthink nyo sa mga negative na bagay-bagay na yan. Tignan natin. Kasi sa nakikita ko, tanggap ka ng person mo. Mahal na mahal ka niya. Ina-admire ka niya. And, ang lakas ng sex appeal mo sa kanya. Pero ikaw, nakikita mo yung sarili mo na parang may mali sa'yo. Lagi mo tinitignan yung sarili mo na hindi perfecto. So, wala namang perfect, guys. Nasa inyo na lang yan, guys, kung paano mo pagagandahin yung sarili mo. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong worthiness. Ayan o. Samantalang ito naman si person mo, si gardener. Motivated si person, guys, no? Parang dating sa kanya rito, nagkakaroon ng kulay yung mga bagay na ginagawa niya. Masyado niya nang binavalue yung mga bagay na dati hindi naman niya masyado na-appreciate. And nakikita ko sa kanya is, masyado siya namomotivate, no? Namomotivate mo siya. Kasi ikaw, negative yung inisip mo sarili mo. Pero hindi mo alam na nakaka-motivate ka pala ng ibang tao. Which is yung person mo. So, ikaw, worthiness, parang masyadong negative. Siguro iba sa inyo, i-release nyo yan. Baka hindi nakakatulong yung pagiging negative mo na to. Okay? Hindi tama. Tignan natin.
Additional message. Meron tayong the divine masculine. Ayan, no? Lalaking lalaki, babaeng babae. So, ang lakas ng dating, no? Malakas ang Leo dito. Nakikita ko dito, guys, siguro mas kaya mo yung sarili mo. Hindi mo naman kailangan pumasok sa relasyon. Yun nga, kagaya na sabi ko is, parang kaya mo naman na mag-isa lang, kaya mo buhayin yung sarili mo. Hindi mo kailangan dumepende sa kahit na kanino, kahit sa person mo pa yan, no? Ganun yung pinapakita sa akin dito. And, feeling ko, hindi mo siya kailangan. Hindi kagaya ng person mo na parang kailangan ka niya. Ayan. Tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong judgment. Ayan, no? May mga pagdududa, may mga selos na parang, may babae yan, may lalaki yan. Ganon. So, siguro, etong relasyon na to, hindi siya nag-work kasi may mga selos. May judgment o may mga panghusga or pwedeng may mga past issue na si person or pwede ikaw, pwedeng nagawa niya before, no? Hindi naman perfect ang kahit na sino. Pwedeng may mga issue kayo before bago niyo nakilala ang isa't isa na parang cheater ka or pwedeng si person niya naging cheater. Or ngayon, nadadala nyo, nahirapan kayo magtiwala dito kasi pwedeng napagdududahan mo na ay si person meron siyang iba. Or pwedeng na may misinterpret mo yung mga nakakasalamuhan niya, yung mga nakakausap niya araw-araw. So, yan yung pinapakita sa akin dito na parang mabilis mapaikot si person. Masyado siyang marupok, no? Hindi malabo na mangyari nga sa kanya kasi marupok nga siya. Ganun mo siya nakikita dyan. Okay, tignan pa natin. So, possible na baka mag-end pa kami. Alam mo yun, masyado yung negative na iniisip mo dun sa sitwasyon. Sa halip na isipin mo kung ano yung pwedeng magandang mangyari sa relasyon nyo. Sa halip na maging positive ka, ang iniisip mo is negative. Baka naman kasi nakikita mo na, baka naman kasi yung sitwasyon nyo is parang masyado ng, o ikaw lang nakikita mo kasi person mo, mahal ka naman niya. Pwedeng ikaw lang naman yung nakakita ng negative. Kasi person mo, hindi naman niya nakikita kung ano yung mali doon sa pagsasama nyo. Okay? Tignan pa natin. Additional message. So, yeah, may judgment to. Isa pa sa nagiging issue, puro selos. Additional message. Meron tayong strength. Okay. So, guys, itong strength na to, ano to parang kahit ganon, na ang dami ng issue, nakikita ko na inilalaban to Okay, may nakikita kasi ako ditong person na siguro nagiging dahilan ng pagtatalo nyo. Bakit masyadong close or pinagdududahan na baka yun yung kausap mo. Basta may pinagsisilosan, may nag-i-exist. Okay, na parang may snake doon sa relasyon. So, yun yung nakikita ko na parang matibay yung ebidensya mo, malinaw sa isip mo, malinaw sa pakiramdam mo, na merong iba. No, ramdam na ramdam mo. Kahit nakikita ko naman dito na ang lakas ng sex appeal mo sa end person. Okay, ramdam na ramdam niya na mahal ka niya. Pwede nagkakaroon lang kasi ng bagong involved kasi parang feeling niya hindi mo siya binavalue or hindi mo nakikita yung mga malasakit niya. Hindi mo nakikita na parang pinahalagahan ka naman niya kasi puro negative yung nakukuha niyang energy sa inyo. Okay, tingnan natin. Additional message. Ayan. So guys, intindihin nyo na lang ako pagka minsan medyo napapatigil ako.
Okay, napapatigil ako sa ano, kasi inaalalayan ko yung lalamunan ko, guys. Okay. Meron tayong Ace of Pentacles. New opportunity na pwedeng paparating, lalo sa'yo, may nakikita ko sa career mo, may magbubukas na pinto. Okay? And nasa sa'yo na lang to kung i-grab mo yung opportunity na yan. Ayan. Tignan pa natin. Basta may opportunity, ang ganda nito, pwedeng may chance na makapag-abroad ka, or pwede may nag-offer sa'yo, pwedeng sila mismo na sasabi na, uy, pwede ka dito, pasok ka, ganyan. Try mo magtrabaho dito. Okay? Tignan natin. Meron tayong 6 of Swords. Okay, so guys, itong 6 of Swords, naku, siguro dumating sa point na parang may, parang may sagpuan. Ano tawag doon? May sagupaan na nangyari. Pwedeng nagtagpo na si legal at si third party. May pagtatalo, may confrontation. Pwede nangyari na siya sa past. Nakikita ko na wina-work out itong relationship na to. Ang problema lang guys, hindi na to nawawala sa sistema mo. Na ginawa na to ng person mo. Hindi niya na kayang pagtakpan. Niloko ka na niya, sinaktan ka na niya, parang ginawan ka na niya ng kaaway, binigyan ka niya ng kaaway, plus kahihiyan sa ibang tao. So, ang dating sa akin dito, hindi ka na masyado magtitiwala kay person. Hindi ka na muna masyadong didikit, kahit sabihin na natin na mahal ka niya dito. Kahit pinaparamdam naman niya, nag-effort naman siya. Pero yung malinaw kasi pinapakita sa akin dito, hindi ka na muna masyadong magtitiwala. Masyado nang malayo ang loob mo sa kanya. Okay? Kaya nga masyadong negative eh. Pwede kasing nagkakaroon ka na insecure. Yung ginawa niya sa inyong damage, no? Sabi nga nila, the damage has been done. So, yung ginawa niya guys, itong problema, nagkakaroon ka tuloy na insecurity. Napaka, ito yung problema sa akin. Ito kasi yung mali sa akin. Ito kasi yung nabago sa akin. Ito na kasi yung pangit sa akin. Hindi na kasi ako katulad ng dati. Diba? Pero isipin nyo na lang guys, kung di ka mahal ng person mo, hindi naman niya mag-stay, hindi naman niya babalik. So parang, ang dating tuloy, no? Dapat ko pa ba ipagpasalamat yun, madam, na nag-stay siya sa akin. Diba? Pero nasa inyo naman yan eh. Ngayon, kung ayaw mo na mag-stay dun sa sitwasyon, pwede ka namang umalis. Okay, huwag mo na pahirapan yung sarili mo dyan. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 5 of Swords. Diba? May someone talaga dito, oh. Paulit-ulit siguro, guys, yung panloloko. Paulit-ulit kasi sinaktan ni person. Parang mahirap na magpatawa dito. Parang wala na tong kapatawaran, guys. Okay. Last card. Meron tayong 7 of Pentacles. Nag-aantay ka ng ng pagbabago. Parang nag-i-stay ka na lang dito kahit parang walang kasiguraduhan. Nag-i-stay ka parang bahala na. Feeling ko kasi may nag-uugnay sa inyong dalawa kung bakit mas pinipili mo na magstay. Kasi nisip mo yung nag-uugnay sa inyo, especially kung may mga anak kayo, or yung kahihiyan sa family, yung sabihin ng ibang tao, ano yung isipin ng ibang tao. So, yun yung nakikita ko dyan. Okay? So, tignan pa natin guys, additional message. Kasi parang sa end mo, mahirap na makipaglaban. Kagaya nga ng sabi ko guys, kung hirap na kayo makipaglaban kasi nga may third party na, or may nangyari na ng issue before, ano mo na, mas maganda na bigyan mo ng space yung sarili mo. Mahirap to. Okay? Ngayon, kung sure ka na pagdating ng araw, saka ka bumalik. Pwede ba sa inyo, baka natatakot ka na, baka pag na-realize ko, wala na pala akong babalikan. Okay? Kung kayo talaga guys, kayo talaga, kahit magtapos na yan, kahit maghiwalay na kayo ng taon. Okay? Tingnan natin additional message.
past life, relationship, you have known each other before. Diba? May nakikita ko dito guys na parang may someone dito na makikilala mo, someone new. Kilala mo na daw to sa past life and magtatagpo daw ulit kayo sa kasalukuyan. So, someone new. Hindi ito yung person na kadil mo ngayon. Okay. Meron tayo, kailangan mo nang i-release. May deception, Baka ito na yung time na kailangan mo nang i-let go tong person mo. Or baka kung ex mo yan. Kailangan mo na siyang i-release kasi hindi na siya nakakatulong sa sistema mo. Okay? Pero kasi guys, ang lakas ng pagmamahal nga sa inyo Pwede kasi na-realize niya rin talaga lahat. Pero huli na The damage has been done nga, diba? May ginawa na siyang pagkakamali. Okay? Pero ito na nga sabi dito, release your ex. The time has come to clear your energy. Baka ito na yung time para i-clear mo muna yung energy mo, yung ambience mo, yung isip mo. Bigyan mo ng time yung sarili mo na mahalin mo muna yung sarili mo. Okay. Tignan pa natin. May pag-uusap pa guys, magmamakawa pa daw sa inyo, makikipag-usap pa tong taong to. So, honestly discuss your feelings with each other. So, gusto niya guys na pag-usapan niyo pa, parang hindi rin niya kaya na let go ka. Parang pag-usapan muna natin to, baka maayos pa natin to. Pero kasi guys, pwede mag-decide ka na dito na hindi na, tama na. Okay? Kasi, nasa inyo pa rin guys yung huling alas. Kasi kung nagkaroon ka na ng insecurity, siya yung nagparamdam sa inyo nun. No, parang daw hindi ka naman talaga yung klase ng tao na madaling ma-insecure or mainggit sa ibang tao. Pero siya yung gumawa nun sa inyo. Okay? Para mainggit, para maging ganun yung personality mo. Marami kang kinagagalit sa taong to kasi binago ka niya. Oo. As in, sinira niya lahat sa'yo. Meron tayong separation. Ayan. May paghihiwalay, guys. Piling ko i-end mo na to. Ayan. Makikipag-usap pa to. Gusto pa niya, guys, na maayos yung connection nyo. Ang problema lang rito, guys, and time apart from your partner is on the horizon. Oops, sorry. Baka ito na yung time talaga na kailangan ng matapos. Okay? So, sa'yo naman yan, ang may advice ko lang sa inyo guys, dapat alam mo yung worth mo. Okay? So, kung tatanungin mo sa akin, ano yung nararamdaman niya, madam? Mahal ka nitong taong to. Handa siya magbago. Kung bibigyan mo siya ng chance sa mga kasalanan niyang ginawa dati, pero kasi ang hirap para sa side mo Parang namuro siya, na wala siya kasalanan, ikaw wala ka namang ginawang kasalanan, wala ka namang ginawang bagay na pwedeng ikasakit ng nararamdaman niya, ng puso niya. So, pwedeng isa yun sa mga kino-consider mo din dito. Okay? So, ayan. Kaya parang maghiwalay na lang tayo. Okay, so next. Tignan natin yung energy niya. Okay. Doon tayo sa nararamdaman ni person. Nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong Queen of Cups. Diba? Hinihiling ka niya Gusto niya nga ibigay lahat sa'yo Minamanifest ka niya. Ganon kita nakikita. Ganon ko siya nakikita rito. Kung paano kanya tinitignan sa sitwasyon. And, habang minamanifest ka niya rito, parang buo yung loob niya na parang babalik ka rin. Mahal mo ko, hindi mo kayang iwan. Parang ganon. Ramdam niya na babalik ka pa sa kanya. Okay? Nanghingi to ng advice Parang di pa rin nagbago, no? Isipin mo, babae na nga or lalaki na yung dahilan ko bakit kayo naghiwalay. Tapos nanghihingi pa siya ng advice sa ibang tao kung lalaki to, no? Kung babae ka na nanonood. Parang nanghihingi pa rin siya ng advice sa babae pa rin, no? Or sa lalaki. Parang ganon. Parang dapat nga hindi ka na nakipag-usap ng ganyan. Na dapat inaayos niya na yung sarili niya. Parang dapat pinapatunayan niya na yung sarili niya. Diba?
Tignan natin. Meron tayong Queen of Swords. Queen of Swords. Ibang person to nakakausap, guys. Ayan, may pinagtatalunan nga kayo. May pinagseselosan ka. May naging dahilan. May nag-set ng boundaries dun sa connection yung dalawa. Ito yung dahilan ko bakit naging limitado na ang lahat sa inyo. Okay, so yun yung nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Ano yung nararamdaman? Tinago niya talaga sa inyo, guys. So, mahal ka niya, pero meron siya ibang tinago sa inyo. I think until now, meron pa rin siya tinatago rito. Hindi niya rin kaya, guys, i-let go yun. Kumbaga, minamanifest ka niya, hindi niya kayang i-let go kayong dalawa. Okay, 7 of Swords eh. Nakikita ko yung malalim na pagmamahal sa'yo ng person mo. Kaya siguro ikaw, nahirapan ka na magstay kasi alam mo eh, ayan, baka kasi ikaw yung third party. Baka ito naman kasi yung legal. Okay? Then, hindi niya kayang bitawan yun kasi nga, malalim na yung connection nilang dalawa. Hindi ka rin niya mapili kahit mahal ka naman niya. Okay? So, may ibang connection. May ibang tao dyan. Tingnan natin. Nararamdaman ni person. O, diba? Knight of Wands, so, passionate. Naglalagablab. Okay? Until now, passionate pa rin sa yung person mo, mahal na mahal ka pa rin ito. And nakikita ko na hindi niya kayang iwasan talaga kung ano may mga dati niyang bisyo, pambabae, panlalalaki, or may iba pa siyang bisyo, guys. Pwedeng sugal, hindi niya kayang putulin, no? Hindi niya kayang ialis sa sistema niya yung mga ganung bagay. Tignan natin. Additional message. Meron tayong Knight of Swords. So, may nakikita ko dito, guys, problema. Parang every time na magre-reach out daw siya sa inyo, or may time na parang may paghahabol, parang puro problema yung binabato mo sa kanya, puro pagsisisi, parang, kasi naman ayaw mo nang ayusin eh, pero siya kasi makulit, diba? So, deserve niya siguro yon. Kasi nga, ayaw mo nang maayos tong relasyon na to, pero siya yung naghabol ng habol. So, diba? Ano, kailangan ikaw pa rin mag-adjust. Diyos ko naman to si person, no? Tignan natin. Meron tayong 7 of Wands. Nararamdaman niya yung pag-ibas mo eh, pagtatago mo. Ayan, no? Alam mo, parang, ang sakit na to sa dibdib. Kasi nga, parang pinagtatanggol niya pa yung third party. Parang pinahabol niya pa yon. Pinapakita niya rin. Pwedeng nabasa mo kasi lahat ng conversation nila. Ang sweet-sweet nila. Mahal naman nila isa't isa. Ayan, baka nung nabasa mo yon, gusto mo nang ikaw na mismo yung kumitil doon sa hininga ng person mo, no? Diba? So, parang sa halip na mapakinabangan ka pa, ako nang kikitil. Parang gano'n. So, ayan. Tignan natin. Ano ba itong Queen of Cups? Nararamdaman ni person sa inyo. Ano po yung Queen of Cups? Ayan. Introvert, oh. Dito kayo nag-uusap. Okay? So, ikaw yung pag-iisip mo, parang gusto mo lang naman din na wag siya kausapin kasi para habulin ka niya, patunayan niya yung sarili niya. Pero kasi pag-overthink mo dito na siguro meron naman siya ibang kausap. Parang hindi naman siya nag-effort dito. Baka meron siyang ibang hinahabol. Meron siya ibang pino-pursue. Parang ganon. Ano tong Queen of Swords? Ano po yung Queen of Swords? Care. Parenthood, patron, support. Okay, so pwede guys na may, parang asawa mo to. Pwede may mga anak kasi kayo. Okay? Or pwede meron ditong someone, pwede kasi asawa niya yon na naghahabol din sa sustento. Pwede hinahabol niya rin yung person mo kasi may pamilya sila eh. Okay? Kagaya nga na sabi ko, baka
malakas ang energy ng mga third party rito, or pwedeng malakas ang energy ng mga pangalawang asawa dito. Then, naghahabol pa rin yung una. Pwedeng ang hinahabol, pera, sustento. Tignan natin ano tong 7 of Swords. Overload. Ayan. Sobrang na-stress na yung person mo, kakahabol sa'yo, kakahanap sa'yo. Saka ba nagtago, saka ba nagsusuot. Baka kasi blinak mo na siya. Sobrang na-stress na tong person mo kung paano niya i-work out ulit yung connection yung dalawa. Kasi nakikita ko naman, mahal na mahal ka nito. Okay? Ano pa natin? Ano tong Knight of Wands? Ano tong Knight of Wands? Eternal love, eternity, consistency, and soulmate. Naku, soulmate mo pa pala to. Oh. Nakikita ko guys, possible na magkapatawaran. Baka kasi may chance, no? Mataas yung chance na pwedeng siya pa rin yung piliin ng tadhana para sa'yo. Grow old with you. Parang ganon. Siya pa rin yung makakasamang pagtanda. So, ito ay parang tiis-tiis na lang muna. Parang ganon. Pero may choice ka naman, no? Choice mong umalis dun sa sitwasyon, lalo na kung hindi na worth it. Okay? Or pwede nakikita ka ng person mo na ikaw talaga yung gusto niya makasama sa pagtanda. Nahirapan lang siyang umalis dun sa conflict na kinakaharap niya rin ngayon. Ano ba tong Knight of Swords? Diba? Adventure. May travel, oh. So, mukhang magbabiyahe siya papunta sa inyo. May nakikita akong panunuyo rito, no? Okay. So, ayan. Maganda ka na. Kasi mukhang iso-surprise ka ito. Siguro tong person mo, mahilig siya sa surprise. Ano tong 7 of Wands? 7 of Wands. Meron tayong sweet dreams. Diba? Nahirapan siyang matulog dito. Nagkakaroon siya ng sleepless night. 7 of Wands kasi guys. Kaya siguro nagre-reach out siya dun sa isa. Kasi nga, nade-depress siya kakaisip sa inyo. Kasi lumayo ka. So, ang naging solusyon niya is, i-heal niya yung sarili niya. And yung naging solusyon niya, i-communicate na naman tong isa. Parang nakikita niya kasi, yun yung possible na maging, or yun yung isa sa pwedeng maging solusyon, no? Kung paano niya tutulungan yung sarili niya na mag-heal. Sa halip na pag-usapan. Pero kasi guys, ang nakikita ko dito, pwedeng ayaw mo na rin kasi makipag-usap. Ano yung gagawin niya? Hindi niya na ipipilit yan, guys. Okay? So, parang hahayaan ka na niya. Oops, wait lang. Message pala, sorry. Okay. Tingnan natin. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Meron tayong time will tell. Parang bahala ng panahon. You light up my world and our paths will always reunite. What else? Kasi para magtatagpo pa rin daw. Tingnan natin, ano pa? Meron tayong twin flame. Diba twin flame mo pala siya? You activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped my heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. Grabe, no? Siguro grabe yung pagtsatsagang ginawa mo sa taong to. Ikaw yung naluyo, ikaw yung naghanap sa kanya before. I'm leaving. I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. So, napagod na siya maghabol, guys. Kaya yan, meron na siyang ina-entertain. Pwedeng malalaman mo yan. Okay? Tears. When I think about you, I cry. Diba? Umiiyak siya. Umiiyak din naman pala. Habang palayo sa'yo. Umaalis palayo sa'yo. So, umiiyak naman pala. Okay, titignan naman natin guys yung zodiac sign niya. Ligpit muna natin ito. Okay. Meron tayong Virgo, Sagittarius, Scorpio, Libra, Leo. Meron tayong Aries, Gemini, Taurus, Leo, Capricorn, and Pisces. Okay, meron tayong
Leo, Aries, Capricorn, Taurus, and Gemini energy. So, sa side mo, overall energy, nararamdaman mo kay person. Nervous. You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm just sure that to say. Oh, okay. I'm not sure what to say or how to act around you. Ayun. Kahit iniisip mo pa lang daw siya, guys, kinakabahan ka na eh. Parang, bakit ka kinakabahan? Siguro hindi na talaga. Baka end na talaga. Yung tipong nagpapahabol ka lang naman sana. Pero mukhang pinanindigan ng person mo na baka ikaw na mismo naramdaman niya na ay talagang ayaw mo na. So, yun. And siguro hindi mo rin kaya makipag-usap sa kanya. Pwedeng nahiya ka or pwedeng ang awkward na rin. Okay? Meron tayong you're so smart. Your intellect really turns me on. You're so smart and really enjoy our conversation. Meron tayong let me go. You deserve all good things in this world. And right now, I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Ayan. Ikaw mismo gusto mo na siyang i-let go. Parang ikaw na mismo yung parang sinasabi mo sa kanya, palayain mo na ako. Ikaw na lang yung lumayo. Okay na yon. Parang ganyan. I-block mo na ako sa lahat. Huwag mo na ako hanapin. So, yan. Zodiac sign. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Leo, Aries. Sagittarius, Virgo, Leo, Aries. Oh. Okay, meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Taurus, and Capricorn energy sa side mo. Okay, in the near future. Oh, sweetheart. Naku, magkaka-baby pa nga raw kayo. Maayos niyo pa to, guys. Ayong commitment to. Ipipilit to, guys. Nightmare. Yun nga lang. Kailangan nyo daw muna talaga ng space. Kailangan yung magpahinga. Okay, nakikita ko na pwedeng taon kayo maghihiwalay din para may pagsasama ulit pagkatapos ito. Mukhang babalik pa rin. So guys, ito lang po yung daily love reading. Bukas po, let God bless and love you all. Bye-bye!